So, yun na nga, bukas na pala, Linggo, January 28, yung kick-off rally dyan sa Luneta na sinabayan naman ng mga Duterte dyan sa Davao. So, ano nga bang mangyayari dyan bukas? Dahil ang alam ko at ang bulong-bulungan ay pinaghandaan daw itong kick-off rally ni PBBM dyan sa Luneta na magaganap nga bukas ng gabi. At ang dami daw mga ganap, ang daming mga palabas, ang daming dadalo, ang daming mga artista, ang daming kakantas o pinaghandaan at bonggang-bongga at ang bulong-bulungan, excuse me po, at ang bulong-bulungan nga parang required sa lahat ng gobyerno na umattend dyan sa Luneta na yan. So, hindi ko lang alam kung may mga attendance dyan, pero alam ko required daw talaga na dumalo silang lahat dahil may kagabi may nakausap akong taga DSWD na required kailangan talagang silang lahat ay umattend ka dyan sa kick-off rally ni PBBM dyan sa Luneta. At sabi pa nga nung source ko, dapat nga kasi nandun din ako bukas, pupunta rin ako. Pero pinayuhan niya ako na kung pwede, wag na daw akong pupunta. Kasi alam naman niya na mahinang nilalang ako. Na wag na nga lang din daw akong pupunta kasi baka maipit lang ako dyan. At wag, sa bagay, tama naman siya. Madaling pumunta doon, pero yung pag-uwi, nako, good luck sa akin. Ayun na nga ang problema. So, bukas din ang ganap dyan sa Davao na ang bulong-bulungan, baka hindi umaten ang super ate ni PBBM dyan sa Luneta at dun sa Davao. So, talagang itong si Senator Amy Marcos akin lang naman to. Wag po kayong magagalit, ha? Parang itong si Senator Amy ay naging kalaban na ng Marcos. At hindi na siya ang Marcos. Si Senator Amy Duterte, hindi na po siyang Marcos. Ayan. Mas pinanigan niya pa ang mga Duterte kesa sa tunay niyang kapatid. So, bakit nga ba nangyari yan? Dahil nga, dito sa bulong-bulungan na ang nagpapagulo sa pamilyang Marcos ay ang de umano'y si House Speaker Martin Romualdez na sabi nga ni Senator Amy nung mga nakaraang araw ay hindi ka naman Marcos. So bakit ka nakikialam sa buhay namin? Parang ganon ang ibig niya sabihin. Na pinabubuloanan din ni Martin Romualdez na hindi daw. Bakit ganyan ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos laban sa kanya? Na wala naman daw siyang sinasabi, tahimik lang naman daw siya. Pero itong si Senator Amy Marcos maraming ganap sa buhay. So, hindi natin alam kung bakit ganyan na ang nangyayari sa magkapatid na Amy Marcos at Bongbong Marcos na hindi na nagkakasundo-sundo sa mga bagay-bagay. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning at magandang tanghali, magandang gabi po kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayo lupalop na daigdig. Ayan, sana okay lang lahat, walang mga problema at walang mga stress sa buhay. Ayun na nga, panoorin natin kung ano nga ba itong ganap bukas na rally na ito. Ano nga bang ibig sabihin nito? At ano rin ba ang ibig sabihin ng rally ng mga Duterte sa Davao? Panoorin natin to mga kababayan. Dalawang higante at mukhang magkaribal na rally ang mangyayari sa dating na linggo, January 28. Ang una po ay inilulunsad ni Pangulong Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Luneta Grandstand linggo ng gabi. Ito pong Bagong Pilipinas ay ang bagong rebranding ng pamahalaan na madalas naman ay nangyayari kada administrasyon. Ang mga halimbawa niyan ay ang Philippines 2000 kay FPR, Era para sa Mahirap ni Pangulong Estrada at ang Strong Republic kay Gloria Arroyo. Si Pinoy naman ay may daang matuwid at si Digong ay mayroong changes coming. Parang throwback din ito nung panahon ng kanyang tatay na naglunsad ng bagong lipunan or New Society Movement nung panahon ng martial law. Katunayan, inununsyo itong rebranding na to ni Pangulong Marcos noon pang Hulyo 2023. At noon pa lamang, marami na rin po ang nagtaka kung bakit medyo delayed ang kanyang rebranding. Mas lalo pang delayed ang kick-off nito bukas, 6 na buwan matapos ang unang announcement. Ayon sa Presidential Communications Office, itong Bagong Pilipinas ni Pangulong BBM ay isa na namang hudyat ng pagbabago na nakasalalay sa personal at community involvement and participation. At inaanyayahan ang lahat ng kawani ng gobyerno na tumungo sa Luneta sa linggo. Hindi lamang po malinaw kung required din ang attendance gaya po nung panahon ni Marcos Sr.
Pero kung yan ang happening sa Maynila, sasabay naman ito sa Davao City ng isang kontrobersyal na prayer rally ng other half ng dating tinagurian na Uniteam. Ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte maglulunsad daw ng isang prayer rally laban naman sa People's Initiative na ayon sa kanila ay pakanaraw ng pinsan ni Pangulong Marcos, si Speaker Martin Romualdez. Ang tema ng tinaguriang prayer rally ng mga Duterte ay One Nation, One Opposition. Baka po nagtatanong kayo kung ano ang ibig sabihin nito ng katagang oposisyon. Hindi po yan masyadong malinaw. Pero maaari namang opposition yan sa People's Initiative na inireklamo ng mga Duterte at kanilang mga alyado. Ang paratang ng kampo nila, ginagamit ng mga congressman ang pondo ng bayan para bumili ng pirma para po isulong yung People's Initiative at lusawin ang boto ng Senado. Ngayon pa lamang inaasang daragsa sa Davao City ang mga malalapit na kaalyado at mga taga-suporta ng mga Duterte para iparamdam ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Ayon po sa mga organizers, inaasahan nilang 50,000 katao na dadalo sa pagpupulong. At inaasahan din magsasalita, hindi lamang po si Sara Duterte pero pati ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, sa dating po na linggo, asahan ang show of force o pakitaan ng pwersa na magkabilang panig, ang panig ni Pangulong Marcos at ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat sa kanilang public appearances ay mukha namang nagkakasundo pa rin ang dalawa, ilang linggo na po nagbabangayan ang mga supporter ng magkabilang panig. Ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, minsan na pong sinabi na nababahala ang kanyang matalik na kaibigan na si VP Sara kung ano talaga ang balak sa kanya ng Pangulong Marcos. Bakit po? Dahil sa nakaraang mga buwan, tila lumalaki at ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan po ng dalawang panig. Mula sa binagong posisyon ng Marcos administration sa China at sa West Philippine Sea hanggang sa binatikos at binawi na confidential funds ni VP Sara hanggang sa mga papiyaw sa war on drugs at ngayon naman sa pagpasok daw ng Pilipinas ng International Criminal Court. At ang pinakahuli nga ay ang issue ng People's Initiative. Si Senadora Amy Marcos, panganay sa mga magkakapatid, ay kilala pong kaibigan ni Sara Duterte. Kahit po siya ay tila iwas pusoy sa linggo. Yun na nga ang magaganap bukas dyan sa Luneta at sa Davao. Sa tingin ko mga kababayan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala ng problema sa ating Vice President dahil nakita naman natin nung isang araw. Mukha namang okay na okay silang dalawa. Mukhang wala namang problema, mukhang wala namang nagbago dahil pag nakikita natin yung dalawa mukha namang sabik na sabik sa isa't isa. Tuloy pa rin naman yung kanilang mga jolly moment na sila ay masaya. Yung tawanan nila, kung makahuyapyos, ito si PBBM at si VP Sara. Sa bawat isa, mukha namang walang nagbago sa kanilang dalawa. Close pa rin naman sila. Ang nagpapagulo lang naman talaga sa kanila ay ang mga kanya-kanyang supporters ng Duterte at Marcos. Ayan, sa YouTube ko, sa channel ko, wala pong nag-aaway-away. Kayo, ang mga supporters lang naman ang nang-aaway dahil kung ano yung ina-upload ko, sasabihin nila at chuchu ganyan-ganyan. Peace po tayong lahat. Wala namang nagpapagulo, wala namang nagpapaaway. Basta kung saan ang tama, doon na lang po tayo. Ayan. So, unawain natin ang bawat isa, kaya lang ang problema. Si Senator Amy Marcos na parang itinakwil na ang sarili niyang kapatid. Hindi natin alam kung si PBBM ang tumatakwil sa kanya or si Senadora Amy Marcos ang nagtatakwil sa presidente ng Pilipinas. Nako, paano nga naman natin makikita ang bilang unity team ng isang bansa kung sa magkakapatid ay magulo ang nagaganap sa bawat isa. So, dapat ayusin muna nila ang bawat isa, magkapatid na Amy Marcos at PBBM. Dapat doon muna mag-umpisa sa kanila ang tamang pagbabago. Yan, pakita nila na okay sila. Dapat susuportahan ng kapatid, ang kapatid niya. Dapat nagsusuportahan. Diba? Hindi yung parang ang dami mo pang sinasabi na ikaw ay hindi, anong tawag dito, sang-ayon sa lahat ng ginagawa ng presidente. Naturin ng kapatid ka. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please like and comment. Syempre, subscribe na rin po. Genius TV, mga kababayan. Ingat po tayong lahat. God bless po.